Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga pansariling gawain na nakabubuti sa kapaligiran. Tama o mali? Kung nakabubuti sa kapaligiran ang larawan, pumalakpak ng 2 beses. Kung hindi, i-krus ang mga kamay. Bakit mahalagang gawin natin ang mga gawaing nakabubuti sa ating kapaligiran? Ngayong araw, ating aalamin kung ano-ano ang mga pansariling gawaing makatutulong upang maging ligtas, malinis at maayos ang ating pamayanan. Ano ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng nasa ating paligid tulad ng bahay at paaralan, ilog at mga bundok, puno at mga halaman, karagatan at kagubatan. Mga pansariling gawain na nakabubuti sa kapaligiran. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Paghihiwalay ng basura. Pagtatanim ng halaman. Pagdilinis ng sariling paligid. Pagtitipid ng tubig at kuryente. Hindi pagsusunog ng basura. Pag-aalaga sa mga puno at halaman. Bakit mahalaga ang mga gawaing ito? Kapag ginagawa natin ang mga ito, malinis ang ating paligid. Walang masamang amoy. May iwasan ang mga sakit. Ligtas ang ating pamayanan. Masayang mamuhay ang lahat. Basahin natin. Silito at ang malinis na barangay. Si Carlo ay isang batang mahilig maglaro sa labas. Isang araw, napansin niyang maraming plastik at bote sa bakuran ng kanilang barangay. Sa halip na baliwalain ito, pinulot niya ang mga basura at inilagay sa tamang basurahan. Nakita siya ng kanyang mga kaibigan, kaya tumulong din ang mga ito. Nagtanim sila ng mga halaman at naglinis ng kanal. Pagkalipas ng ilang araw,
naging malinis ang kanilang barangay. Mas marami ng batang naglalaro. Wala nang mabahong amoy. Mas naging masaya ang lahat. Natutuhan ng lahat na ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang napansin ni Carlo? Ano ang ginawa niya? Ano ang naging resulta ng kanilang pagtutulungan? Kung ikaw si Carlo, ano pa ang maaari mong gawin upang mapanatiling malinis ang inyong pamayanan? Gawin natin. Mag-thumbs up kung ito ay nakabubuti at thumbs down kung hindi. Nagtatanim ng puno. Nagsusunog ng basura. Naghihiwalay ng basura. Nagtatapon ng basura sa ilog. Nililinis ang bakuran. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagsisimula sa ating sarili. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ikalawang araw, mga pansariling gawain na nakabubuti sa kapaligiran. Aling larawan ang gusto mong tirihan? Bakit? Sino ang may pananagutan sa kalinisan ng ating kapaligiran? Mga bata, noong nakaraang aralin ay natutuhan natin ang ilang simpleng paraan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Ngayong araw, aalamin natin ang iba pang mabubuting gawain na maaari nating simulan bilang isang responsableng mag-aaral. Ano ang pansariling gawain? Ang pansariling gawain ay mga kilos na ginagawa natin araw-araw na nakaaapekto sa ating sarili, kapwa, at kapaligiran. Kapag mabuti ang ating ginagawa, nagiging maayos at ligtas ang ating pamayanan. Mga pansariling gawain na nakabubuti sa kapaligiran. Gumamit ng reusable bottle o tumbler. Gumamit ng eco bag. Gumamit ng magkabilang bahagi ng papel. Iwasang magsayang ng pagkain. Alagaan ang mga hayop. Ingatan ang mga pampublikong lugar.
Bakit mahalaga ang mga gawaing ito? Kapag ginagawa natin ang mga ito, mas kaunti ang basura. Mas malinis ang hangin. Mas ligtas ang kapaligiran. Mas masaya ang pamayanan. Nagiging responsableng mamamayan tayo. Basahin natin ang Eco Club ng Grade 3. Isang araw, napansin ni Ana na araw-araw ay maraming plastik na bote ang naiiwan sa kanilang silid-aralan. Nagkaroon siya ng ideya na hikayatin ang kanyang mga kaklase na magdala ng sariling tumbler at baunan. Nagsimula rin silang gumamit ng magkabilang bahagi ng papel kapag gumagawa ng taktang aralin. Matapos ang ilang linggo, nabawasan ang basura sa kanilang silid. Napansin ito ng kanilang punong guro at pinuri ang kanilang klase. Dahil sa kanilang magandang halimbawa, ginaya rin sila ng ibang baitang. Unti-unting naging mas malinis ang buong paaralan. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang suliranin ng kanilang silid-aralan? Ano ang kanyang naisip na gawin? Ano ang naging bunga ng kanilang magandang gawain? Paano mo matutularan si Ana sa iyong pang-araw-araw na buhay? Piliin ang mabuting gawain. Sabihin ang yes kung ito ay nakabubuti at no kung hindi. Gumamit ng eco bag. Pagsulat sa dingding ng paaralan. Pagdadala ng sariling tumbler. Pag-aaksaya ng papel. Pagdilinis ng sariling mesa. Maraming paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang makatutulong upang mabawasan ang paggamit ng plastic? Ano ang dapat gamitin sa pamimili? Ano ang dapat gawin sa papel na may malinis pang bahagi? Ano ang dapat gawin sa natirang pagkain? Ano ang dapat gawin kapag may nakitang bukas na ilaw? Gawin natin, iguhit ang puso kung ang pahayag ay wasto
at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, pagsasakilos ng mabuting gawain sa kapaligiran. Ano ang iyong gagawin? Sabihin ang iyong ikikilos sa bawat sitwasyon. Nakita mong may batang nagtatapon ng basura sa kanal. May kaklase kang nagsusulat sa mesa. Maraming tuyong dahon sa inyong bakuran. Nakita mong tumutulo ang gripo. Napansin mong walang nagdidilig sa halaman ng paaralan. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin may sasabuhay ang mga mabubuting gawa para sa ating kapaligiran. Kapag bawat isa ay gumagawa ng tama, magiging malinis ang paaralan. Ligtas ang pamayanan at mas magiging masaya ang lahat. Ano ang pagsasakilos? Ang pagsasakilos ay ang paggawa o pagsasagawa ng mga mabubuting bagay na ating natutuhan. Hindi sapat na alam lamang natin ang mabuting gawin. Mas mahalaga na ginagawa natin ito araw-araw. Paano maisasabuhay ang pangangalaga sa kapaligiran? Magsimula sa sarili. Laging itapon ang basura sa tamang lalagyan. Maging huwaran. Kapag tama ang ginagawa mo, gagayahin ka rin ng iba. Makiisa sa clean-up drive. Kapag may paglilinis sa paaralan o barangay, makilahok. Magtipid sa likas na yaman. Pagtitipid ng paggamit ng tubig at kuryente. Maglinis ng sariling gamit. Kusang linisin ang mga bagay na iyong ginamit. Sundin ang mga patakaran. Sumunod sa mga alituntunin at mga paalala. Basahin natin. Ang munting bayani ng kalikasan. Si Ben ay isang mag-aaral sa baitang 3. Tuwing umaga, bago pumasok sa paaralan, ay nagwawalis siya ng bakuran. Kapag may nakikitang basura sa daan, pinupulot niya ito at inilalagay sa tamang basurahan. Tuwing Sabado naman ay tumutulong siya sa pagtatanim ng gulay kasama ang kanyang pamilya. Napansin ito ng kanyang mga kapitbahay. Unti-unti ay ginaya siya ng ibang bata. Naging malinis ang kanilang kalsada.
Mas kaunti ang basura, mas maraming halaman. Sino ang pangunahing tauhan? Ano-ano ang mabubuting ginagawa ni Ben? Ano ang naging epekto ng kanyang magandang halimbawa? Bakit siya tinawag na munting bayani ng kalikasan? Kung ikaw si Ben, ano pa ang maaari mong gawin upang mas mapaganda ang inyong barangay? Gawin natin. Mag-thumbs up kung ito ay nakabubuti at thumbs down kung hindi. Pulutin ang basurang nakita sa silid. Magkalat pagkatapos kumain. Diligan ang mga halaman. Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit. Sumali sa clean-up drive. Ang pagmamahal sa kapaligiran ay hindi lamang ipinapakita sa salita, kundi sa gawa. Ang bawat bata ay maaaring maging huwaran sa pangangalaga ng kalikasan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang pinakamahalagang gawin matapos malaman ang mabuting gawain sa kapaligiran? Ano ang dapat gawin kapag may nakitang basura? Ano ang naidudulot ng sama-samang paglilinis? Paano magiging mabuting halimbawa sa iba? Sino ang may pananagutan sa pangangalaga ng kapaligiran? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ika-4 na araw. Pagpapakita ng disiplina sa pakikiisa sa mga gawaing pang kapaligiran. Makikiisa ka ba? Sabihin ang sasali ako kung makikiisa sila at hindi iyan tama kung mali ang gawain. May clean-up drive sa paaralan. Nagtatapon ng basura sa ilog ang kapitbahay. Nagtatanim ng puno ang inyong kaklase. Nagkakalat pagkatapos kumain. Sama-samang nagwawalis ng bakuran. Bakit mahalagang makiisa sa mga gawaing pang kapaligiran? Ano ang nararamdaman mo kapag gumagawa ka ng mabuti? Sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung paano nagiging mas ligtas, maayos at malinis ang ating pamayanan. Kapag nakikilahok tayo sa paglilinis ng kapaligiran,
Ipinakikita natin na tayo ay disiplinado at may malasakit sa ating komunidad. Ano ang disiplina? Ang disiplina ay ang pagsunod sa mga tamang alituntunin at paggawa ng mabuti kahit walang nag-uutos o nagbabantay. Ano ang pakikiisa? Ang pakikiisa ay ang kusang pagtulong at pakikilahok sa mga gawaing makabubuti sa lahat. Paano ipinakikita ang disiplina sa gawaing pangkapaligiran? Dumadalo sa mga gawaing pangkalinisan. Kusang naglilinis kahit walang utos. Hindi nagkakalat. Sumusunod sa mga patakaran sa kalinisan. Gumagamit ng tamang basurahan. Nagtitipid ng tubig at kuryente. Hinihikayat ang iba na gumawa rin ng tama. Basahin natin. Ang araw ng bayanihan sa paaralan. Magkakaroon ng bayanihan para sa kalikasan sa Barangay San Isidro. Hinikayat ng guro ang lahat ng mag-aaral na makiisa sa paglilinis ng paaralan. Maagang dumating si Lala, dala ang kanyang walis at basurahan. Tinulungan niya ang kanyang mga kaklase sa pagwawalis ng bakuran, pagdidilig ng mga halaman, at paglalagay ng basura sa tamang lalagyan. Napansin ng ibang mag-aaral ang kanyang sipag, kaya sumama rin sila sa paglilinis. Pagkatapos ng gawain, naging malinis at maaliwalas ang buong barangay. Natutuhan nila na ang sama-samang pagkilos ay nagdudulot ng magandang resulta. Ano ang pangalan ng pangunahing tauhan? Anong gawain ang isinagawa sa kanilang barangay? Paano ipinakita ni Ana ang kanyang disiplina? Ano ang naging bunga ng kanilang pagtutulungan? Bakit mahalaga ang sama-samang pagtutulungan? Tama o mali? Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Sumasali sa clean-up drive. Nagkakalat sa kapaligiran. Nagdidilig ng halaman.
Nag-iiwan ng basura sa mesa. Nagliligpit ng sariling gamit. Ang disiplina ay naipakikita sa pagsunod sa mga alituntunin at kusang paggawa ng tama. Ang bawat batang disiplinado ay mahalagang katuwang sa pangangalaga ng kalikasan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ipinakikita ng batang kusang naglilinis ng silid-aralan? Alin ang gawaing nagpapakita ng pakikiisa? Ano ang naidudulot ng sama-samang paglilinis? Alin ang nagpapakita ng disiplina? Sino ang dapat makiisa sa pangangalaga ng kapaligiran? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!